Tayo po ay magpapatuloy doon po sa ating series na Jesus, More Than a Name. Okay, for the past several weeks, tinalakay po natin yung pong He is the Resurrection. Natatandaan niyo po yung mga umaten. Di ba? Siya na nananampalataya sa Kanya, bagamat mamamatay ay muling mabubuhay. O paano nabuhay si Jesus, ganoon din po yung mga nananampalataya sa Kanya. Tinalakay din natin na He is the bread. Ibig sabihin, He is the satisfaction of life. Wala makapagbibigay ng satisfaction sa buhay ng tao kahit anong meron ka o kahit anong hangarin mo. Ang Lord lamang ang makapagbibigay nito sa atin at tinalakay din po natin yan. And He is the light of the world. Di ba? Tayo na dati na sa kadiliman, o marami sa atin talagang maraming pinagdaanan na hindi maganda sa buhay. Yung mga inabuso, yung kanyang buhay, hindi naparuto, yung napariwara ang buhay. Pero nung nakilala niya ang Lord, nung siya ay niliwanagan ng Panginoon, sabi niya, I am the light of the world. Sino mang lalapit sa akin, hindi na siya lalakad sa kadiliman, bagkus magkakaroon siya ng ilaw na nagbibigay buhay. And then last week, tinalakay natin that He is the door. Yun po yung starting point. Pag tayo pumasok sa pintuan, siya yung bantay, siya yung guard. Ano po? At ito tayo ngayon, pinasok natin ang pintuan ng pananambahan. Sama-sama tayo, napupurihin natin ang Diyos. Ngayon, atin naman ang titignan yung kanyang pagiging shepherd. Yung kanyang pagiging pastol sa ating buhay. Alam niyo po, i-explain ko po yung trabaho ng mga pastol doon po sa Kuwait. Kapag po matatapos na yung tag-init at magtataglamig na, nagpapang-agaw na yung init at lamig, merong mga part sa disyerto na umuulan. So mga 3 days continuous na uulan yan. And then, pag pumasok na po yung lamig, magsisibulan po yung mga damo na magaganda. So ang ginagawa po ng mga pastol, kung saan yung lugar na yon, nagpupuntahan sila lahat doon. Doon, mahirap ang mga trabaho ng pastol sapagkat ginagayad nila bundok-bundok o ilang milya yung kanilang nilalakbay. Pero dahil tayo ay high-tech na, ang ginagawa doon po sa Kuwait na obserbahan ko sapagkat ako po ay nagtatrabaho sa rig, nasa gitna kami ng disyerto. So ang ginagawa ng mga pastol, meron silang mga truck, nakasakay doon yung kanilang mga camels, nakasakay sa kanila doon yung mga tupa. Tapos magtatayo sila ng tent, lalagyan nila yan ng bakod, at doon nila ibababa lahat ng kanilang alaga. And then merong pastol. Yung pastol, dadalay sila doon sa lugar na maraming damo. So, guess me, ang pastol nila high-tech din, mga naka 4x4. So, pero yung pinaka-head pastor nila, yung talaga nag-guide doon sa mga ship, yung naglalakad pagkatapos yung kanilang mga prado na sasakyan, 4-wheel drive na sasakyan dahil disyerto yon, meron silang kanilang mga pagtawag sa kanilang mga tupa. Yung iba sumisipol, yung iba naman gumagamit ng sirena ng sasakyan. So, kapag ang tupa nasanay doon sa tunog na yon, walang ibang papakinggan tunog yun, kundi yun lang ang kanilang susundan. So, doon sa disyerto, marami nagpapastol, iba't iba ang pagtawag sa kanilang mga tupa, pero ang tupa na inaalagaan nila, kilala sila. At kilala rin niya yung kanyang inaalagaan. Ganyan yung tupa, ang pastol. So, yung pastol na nakikita ko na obserbahan ko sa disyerto, siya yung nagpapakain, pinaiinom niya yung kanyang mga alaga. Pag darating ng hapon, tatawagin na naman niya ito isa-isa, pagkatapos dadalayin na naman niya doon sa kung saan sila nagtetent sa gitna ng disyerto. Lagi sila doon sa pagitan ng aming rig. Ang pagitan kasi ng mga rig doon, paggabi, ilaw na lang makikita mo, siguro mga 1 kilometers to 2 kilometers yung susunod na rig. So, in between, doon sila nagkakampo. Kasi, ang mga tupa, maraming predators yan. Hindi yan lalabas pupunta sa kabila. Hindi po, takot ang mga tupa na gumala sa gabi. So, sila ay secured doon sa bakod na ginagawa noong nagpapastol sa kanila. So, sabi nga, si Lord ang ating pastol, siya ang ating good shepherd. Tayo, kanyang aalagaan, tayo, kanyang pakakainin, po-provide niya yung ating pangailangan, bibigyan niya tayo ng shelter, isa-secure niya tayo, at dadalhin niya tayo doon sa pinakamagandang pastulan. Ako ang mabuting pastol.
Kilala ko ang sariling akin at kilala ko ng sariling akin. Ibig sabihin, kilala ng tupa yung kanyang pastol. At ang pastol, kilala na rin yung kanyang inaalagaang tupa. So, ang gusto sa atin ng Lord at nais niya na tayo po ay patnubayan. Alam niyo po, tinawag ng Panginoon na ang banal na Espiritu bilang patnubay, yung Holy Spirit. Siya yung mag-guide sa atin. Dito po sa John chapter 14 verse 26, sabi niya, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. So, He will guide us, He will teach us, He will bring to our remembrance yung mga tinuro ng Panginoon. Alam niyo po yung mga pastol na naobserbahan ko doon sa disyerto, kapag siya ay nagpapakain ng kanyang mga kawan. At merong isa doon na parang sisiga-siga, dinadamba yung mga lagay ng pagkain na tatapon. Alam niyo po, ginagawa niya dito, niyayantok niya yung tagiliran, yung pigi. Kasi matigas ang ulo. So kinabukasan, pag sila ay lalakad, may iiwan siya doon. So ang ginagawa ng pastol, pag ito ay naiiwan, inaamo niya to. Dahil matigas nga ang ulo, di ba, hindi siya may pride pa. Alam niyo mga tupa, may pride pag yung inaalagaan kasi ang tendency sa kanila, kapag sila ay lumayo, kapag yung nilalapitan mo, lalong lumalayo yan. Hanggang sa makarating sila doon sa corner, sa edge ng mga hills, ng mga hanggang sa mahulog yung mga yan. So ang ginagawa ng pastol, hinahayaan niya yan. Hindi niya yan papakainin ng 3 days. And then babalikan niya yan, aalagaan niya yan, gagamutin niya yung kanyang sugat na tinamo niya. Hanggang sa yung tupang yon magiging maamo sa kanya, papakainin niya yon. Sabi niya, meron niyang nagtanong, bakit daw ginagawa yon? Sabi niya, alam mo, yung mga tupang matitigas ang ulo, kapag yan ay bumait, yan ang magiging good leader. Kasi sila yung magiging followers talaga. Di ba? Yung mga maraming ginawang kalokohan sa buhay. Nung nakakilala sa Lord, ang lalim ng kanyang pag-ibig na ibinibigay sa Diyos, di ba? Mas malalim yung kanilang pagpapasalamat sa Diyos. Yung mga nakaranas na umiwas o tumalikod sa Diyos o hindi kumilala sa Diyos, pero nung sila ay nakakilala kay Lord, talaga naman inam yung kanilang pagsuko sa Diyos, yung kanilang pag-iyak sa Diyos, at sila yung mabuti na laging sumusunod sa Diyos. So yung katangian ng tupang yon, kapag sila ay lalakad na, dahil sa siya ay siga-siga dati, kilala ng mga kawan, pag sila yung uuwi na, yun ang nangunguna, so lahat sumusunod kagad, nasakay kagad sa sakay nila, sa truck. So, ganun pala ang purpose noon. So, tayo rin, may purpose ang Lord sa atin. Hindi tayo perpekto. Malimit tayong magkamali ng desisyon sa buhay. Tama po, hindi? Tama. Malimit ang desisyon natin paglayo sa Diyos. Kalimitan, hindi natin nauunawaan yung mga pag-guide sa atin ng Lord. Pero pag tayo ay nahipunan ng Diyos o naunawaan natin ang kalooban niya, tayong lahat nagiging masunurin. Ang totoo nga nun, kaya ka nakaupo dyan dahil masunurin ka, di ba? Congratulate mo katabi mo. Congratulations. Sabihin mo, tupa ka na ng Diyos. Okay, balik tayo dun sa sinabi ni Lord na patnubay. Yung Holy Spirit, sabi niya, ngunit ang patnubay, ang guide, ang Holy Spirit na susuguin ng Ama sa pangalan ko, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. At marami tayong hindi naunawaan pagdating sa spiritual. Kung meron tayong pinag-ukulan ng higit na oras o panahon sa ating buhay, ito ay may kinalaman sa physical at saka sa mental. Di ba? Sa physical, tayo ay kumain, tayo lumakad, tayo tumakbo, tayo nag-ehersisyo. Physical. Sa atin namang mental, tayo ay nag-aaral kang magbasa ng ABC, pagkatapos ikaw ay gumraduate, kumuha ka ng kurso. Mental. Pero, ngunit, ang Panginoon, pag nangungusap ay hindi sa realm ng physical at mental. Doon marami talaga bumabagsak.
Kaya marami hindi nakakaintindi sa Kanya. Hindi tayo nag-grow, hindi tayo nagmamature. Kaya sabi ng Lord, doon po sa John 16 verse 12, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Okay, mas nasanay kasi tayo na mas nag-focus tayo sa ating physical at sa ating mental. Pero pag-uusapan natin ay ang tungkol sa Diyos, bagay na spiritual, tayo ay malimit, hindi nakakaunawa sa pamaraan ng Diyos at maraming bumabagsak doon. Isa na ito, sinabi ni Lord, marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Kung sa ating panahon ngayon, ang ibig niya sabihin, marami pa akong masasay sa inyo pero hindi nyo pa magets, hindi nyo pa kayang maintindi, o hindi nyo pa makomprehend, hindi nyo pa makuha at magets yung ng ating isipan. Kaya sabi ng Lord, ang patnubay, ang banal na Espiritu, ang magtuturo sa atin ng lahat ng sinabi niya. Amen. Napakabuti ng Lord, di niya tayo iniwan. Sabi niya dyan sa John 16:13, subalit, kapag dumating ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, iyon ang kanyang sasabihin at kanyang ipahayag sa inyo ang bagay na darating. Ano ibig sabihin ng ipapahayag? Ibig sabihin, i-guide ka niya, ililid ka niya, sasabihin niya sa iyo yung mga bagay na darating. Amen. And that is the Holy Spirit. Nung tinanggap natin ang Panginoon, pinagkalooban tayo ng banal na Espiritu at yan ang tatak ng pagkahirang sa atin ng Diyos. Amen. Kilala ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Di ba lagi pinaliliwanag dito sa atin? Halimbawa ikaw ay para sa Diyos, ay di letter J, meron ka letter J, may tatakal, Jesus. Kahit ikaw ay lumabas, kilala ng Lord yung nasa Kanya. Amen. Kung ikaw ay merong rancho, may bakahan ka, kapag yan ay pumunta sa kabila, alam mo kung sino yung sa'yo sapagkat meron yung tatak ng pangalan mo. Tayo lahat may tatak ng banal na Espiritu ng Diyos nung tayo ay tumanggap sa Kanya. Sabi mo, Panginoon, binubuksan ko ang puso ko para sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon. Kasabi niya doon sa Ephesians chapter 1 verse 13 to 14, kayo may naging bayan ng Diyos nang kayo manalig sa Kanya. Matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan, kaya't ipinagkaloob sa atin ang Espiritu Santong ipinangako ng Diyos bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu, ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan, purihin natin ang Kanyang kadakilaan. Nung marinig mo ang salita ng katotohanan, nang ito ay tanggapin mo, ikaw ay naging bayan ng Diyos, ikaw ay tinirahan ng Diyos, ikaw ay tinatakan ng Kanyang banal na Espiritu. Amen. Lahat tayo ngayon may Spirit of God. Yung Spirit of God, sabi ni Lord, siya ang patnubay, siya ang magtuturo sa atin at magpapaalala ng lahat ng sinabi niya. Amen. Yun ang advantage ng mga Kristiyano, mga kapatid. Yun ang advantage natin outside the world. Sapagkat merong nagtuturo sa atin, merong nangungusap sa isang Kristiyano, merong conviction. Hello? Merong nag-guide, merong nag-teach sa atin. That is the Holy Spirit. Pag sinabi niya, huwag yan ang gawin mo, masama. So you better listen. Kasi pag hindi ka nakinig, mapapahama ka. Hindi yun intuition, hindi yun haka o kutob, hindi po. Ang Holy Spirit, kapag ikay na Kristiyano, siya nangungusap sa puso mo. Siya nangungusap dito sa taong nagsasalita. Hindi siya nangungusap dito sa pisikal. Ito'y pisikal. Itong taong nagsalita, dito siya nangungusap. O bilang pastol, yan ang gusto niyang gawin sa atin, ang tayo ay ilid. Gusto kanyang ilid sa iyong career, sa iyong trabaho, sa iyong posisyon. Gusto kanyang bigyan ng wisdom. Dito maraming bagsak na leader, ng mga magulang sa tahanan, mga leaders ng church. Ang gusto niya, tayo ay itama, i-correct. And that is the works of the Holy Spirit to guide us, to lead us, to teach us, to bring into our remembrance kung ano yung mga itinuro sa atin ng Diyos. Ito ang gusto ng shepherd. Ang tayo ay kanyang malid, ang tayo ay kanyang mag-guide, sapagkat kung hindi tayo papasakop sa Diyos, tatandaan natin,
Kung hindi tayo magpapasakop sa Diyos, hindi siya pwedeng maging shepherd ng iyong buhay. Amen? Hindi lahat ng tao, si Jesus ay shepherd. Siya na lang ang nagpapatakbo ng kanyang buhay. Di ba? Gusto niyang malaman natin, na tayo ay mahal na mahal niya. You matter to God. Gusto tayo ng Diyos. Gusto niyang malaman natin ito na tayo mahalaga sa Kanya. Walang pinakamalalim na paraan para ipaliwanag yung pag-ibig na ito liban doon sa pinatunayan na niya nung siya ay namatay sa cross. Amen. Para sa akin at para sa iyo. Kung hindi ka man paborito ng iyong nanay, ng iyong tatay, mahalaga ka pa rin sa Diyos. Amen. Kung hindi ka paborito ng iyong teacher, may ka nag-aaral, kung ikaw estudyante ngayon, mahalaga ka pa rin sa Diyos. Kung hindi ka paborito ng iyong boss, ng iyong supervisor, mahalaga ka pa rin sa sa Diyos. Amen? Mahalaga pa rin tayo sa Kanya. Kung gusto natin ito'y maunawaan, gusto niya maunawaan natin na tayo ay mahalaga sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, gusto ng Diyos, malaman mo na mahalaga ka sa Kanya. Mas nauunawaan natin siya, mas magtitiwala tayo sa Kanya. Amen? Kung makikilala mo siya, mas lalapit ka sa Kanya. Tama. So, ito po. Titignan natin ngayon isang bagay na hindi maiiwasan. Yung pong kabalisahan. Di ba? Sino po dito nakaranas na ng kabalisahan? Taas sa kamay. Ako po, 2 kamay. Yung maubos yung LPG ng gas mo. Gas pa lang yan, namumroblema na tayo, di ba? Nababalisa tayo, saan tayo kukuha ng pambayad natin sa kuryente, sa mga bills, at sa mga pinagkakautangan natin. Di ba? Anong bahagi ng kabalisahan, ng iyong kabalisahan na tayo ay natangay? Anong bahagi doon? Ang kalimitan sa mga ito ay tungkol sa ating mga finances. Di ba? Hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng panggastos, pangbayad sa mga bills. Sa ating trabaho, malapit nang matapos yung ating kontrata, o hindi mo kasundo yung boss mo, hindi ka pinasusweldo ng tama, hindi ka naingkrisan ng lahat, ikaw hindi pa. So nag-worry tayo sa mga bagay nito. Sa relationship, sa iyong tahanan, sa ating tahanan. Di ba? Kapag ang tahanan hindi makakasundo, ito ay watak-watak, di ba? Hindi masaya ang pamilya, magulo ang pamilya. Nag-worry tayo doon, nababalisa tayo. Sa ating anak, sa ating asawa. O, di ba? Kahit Kristiyano, nag-aaway ang mag-asawa, wala nang pinag-awayan, wala nang pinag-usapan, kundi na lang yung pangit. Pwede na mag-usap ng maganda, di ba? Magbabatiri lang, mag-aaway pa. So, nababalisa tayo, pumapangit tuloy tayo. Amen. Tinawa mo ka mo, nagkakaroon na ba ng wrinkles? Pag nababalisa, kumukulubot ang balat, mas mabilis. Pero pag masaya, mas maraming muscle sa mukha ang gumagalaw. Pero pag ikaw ay lakasimangot palagi, yun ang problema. May 3 problema na tayo kapag tayo nababalisa. Ito ang nagpapahina sa atin. Ninanakaw nito ang kagalakan at inaalis nito ang ating pananalig sa Diyos. Una, it is unhelpful. Ito'y walang maitutulong. Ha? Walang na-accomplish na problema. It cannot resolve any problem. Ina-exaggerate niya lang yung problema. Di ba? Nakakatulong ba ang kabalisahan? It is unhelpful. May na-accomplish ba tayo kapag tayo nababalisa? May na-resolve ba tayong problema kapag tayo nababalisa? Wala. Di ba pinalalaki pa nga nito yung problema kapag meditate palagi natin. So ang worry, yan po ay hindi nakakatulong. It is unhelpful para sa atin. Kaya pinag-aaralan natin yung pastol Si Lord, pag pastol, siya ang mag-aalaga sa atin. Amen? Siya ang mag-iingat sa atin. Siya ang magpo-provide ng kailangan natin. And then why worry? Because that is human thinking. Yun tayo, yun ang natural. Pangalawa, it's unreasonable. Walang katuturan. It makes us unhappy.
Di ba? Nalulungkot lang tayo kapag tayo nababalisa. Walang nababago. Cannot control the future. Hindi na mababago nito ang future natin kung tayo nag-worry. Ginagawang miserable lang ito yung ating buhay. Hello, Christian. Di ba? So, mapalad tayo, tinuturuan tayo ng Panginoon. Mag-worry ka, papasok ngayon ang turuan ng Panginoon. Nalalabanan, di ba? So, magkakaroon tayo ng idea. Hindi, tutulungan ako ng Panginoon. Babaguhin niya ng Panginoon. Kapag nag-worry ka, it is unhealthy. Di ba? Kahangalan ang mabalisa. Ito ay nagdudulot ng karamdaman. Kapag ikaw ay isip ng isip sa gabi, anong mangyayari sa'yo? Kakaroon ka ng insomnia. Diba? Hindi ka makapagkatulog. Pag hindi ka na makapagkatulog, anong mangyayari sa'yo? Magkakaroon ka ng ulcer, kaiisip. Di ba? O, ito nga, pumapasok na ngayon yung sakit. O, kapag ikaw merong ulcer, o, ano mangyayari? Magkakaroon ka ng kung ano-ano na. Focus ka, absent-minded, kinakausap. It is unhealthy, makikita mo, bagsak na lamang ang katawan mo dahil sa worry. Kapag nag-worry tayo, parang sinasabing walang Diyos na nagmamahal sa'yo. Kapag nag-worry tayo, inaalis mo ang Diyos sa buhay mo. Di ba? Worry cannot change the past and cannot solve any problem. Kung merong sirkumstansya ng buhay at wala sa iyo ang kontrol nito, hello, kung merong sirkumstansya ng buhay at wala sa iyo ang kontrol nito, it is useless na tayo ay mag-worry. It is useless na ito'y isip-isipin natin. Amen, kung wala sa atin ang kontrol. Pero kung may kakayahan ka na maayos ito at wala kang ginagawa, ito'y kahangalan. It is foolishness. Kaya mong i-resolve pero wala kang ginagawa. Ang ginagawa mo, nag-worry ka lamang. Amen? Alam niyo po sa work field, responsibility ng supervisor, once na siya ay in-notify na merong hazard doon sa trabaho. Pag may observation sinabi sa kanya, he has to stop the work immediately. Amen. And he has to develop a control measure to protect the workers from any harm. Pag hindi niya ginawa yun, mapapahamak yung kanyang binabantayan. Bilang safety engineer, sa Kuwait, kapag merong nagsabi, merong stop card ako nabasa, observation, hazard observation, pinupuntahan ko yung supervisor, ano ang ginawa? So meron siyang recommendation na ginagawa. Merong control measure na ginagawa. Ganun din tayo. Kung kaya natin, may kakayahan tayong pigilan o maalis yung pagkabalisa, then we have to work on that. Pero kung hindi mo ginagawa yon, ikaw ay parang isang hangal. It is foolishness. Pero kung tayo naman ay nagwo-worry doon sa mga bagay na hindi natin kayang kontrolin, it is useless na ito'y isip-isipin natin. Ito ay ibigay natin sa Diyos. Amen. Sa lahat ng creation ng Lord, alam niyo po, tao lamang ang nagwo-worry. Hindi tayo naturally made na tayo ay mag-worry. Pinag-aaralan natin to, mineditate mo to, inisip mo to ng inisip, pinoproblema mo ang itsura mo, pinoproblema natin ang pimples, ang height natin, di ba? Pinoproblema natin ang pangasawa natin, pinoproblema natin ang problema ng iba. Master tayo dito, kaiisip. Di ba? Hello. At ito, hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Sapagkat alam ng Diyos, ang lahat ng nilalang ng Diyos ay pinakakain ng Diyos, inaalagaan ng Diyos, sinusustain ng Diyos, at inilalagay sa kaayusan ang lahat. At totoo yun. Ang tubig, nananatiling nakasama sa tubig, kahit umulan dito, babalik yun sa tubig, sinusustain ng Lord, inaayos ang lahat. Ang mga halaman sumisipot para tayo meron pa rin makain. Di ba? Ang mga hayop pinakakain ng Lord, ang mga ibon hindi yan nagtatrabaho pero kumakain, nabubuhay sila. Ang tanging tao lamang ang nagwo-worry. Amen. Sa lahat ng nilalang ng Lord. Pero hindi tayo naturally made na dapat tayo ay nagwo-worry sapagkat ang Diyos, pinakakain niya tayong lahat. Ang totoo niyan, kahapon pinakain ka niya. No isang araw, no isang buwan. Kaya tayo buhay ngayon, kaya tayo malakas ngayon, di ba? O, ang Lord ang nag-provide. Ang Lord ang nag-sustain ng ating buhay, kaya tayo nandito ngayon. Hello. Kaya tayo malakas because of the Lord. So, what you need to do, ito ang dapat natin gawin. Admit
I need a guide. Para po ako kukwento sa inyo. Kwento nung magkaibigang kalabaw, tsaka po yung usa. Si kalabaw, alam naman natin ang katangian ng kalabaw, di ba? Malakas yan. Merong nag-aalaga sa kanya. Nakikinig siya, marunong siya makinig. Pag sinabing kaliwa, kumakaliwa yan. Pag sinabing kanan, kanan. Pag sinabing niyang, hey, lakad, lalakad po yan. Sumusunod siya. Nakikinig, sumusunod, kilala niya yung kanyang amo. Hindi susunod sa iba eh. So ngayon, ito magkaibigan. Ang usa naman, ang trabaho niya usa, yan ay lagalag. Lagi gusto niya maghanap ng batis. Gusto niya lagi makakita ng mga running waters. Gusto niya magtampisaw doon. Yon ang nature ng isang usa. So yan, makikita mo sa hills, sa valleys, patakbo-takbo yan. O ngayon, nag-uusap sila isang beses, sabi niya, sabi ni Kalabaw, usa, kaibigan ko saan ka pupunta? Sabi niya, dito. Alam mo, kahapon, galing ako doon. Nakakita ko yung falls. Napakaganda ng tubig, napakalinaw. Pagdating sa dulo, maraming rock formation. Saan ngayon ang punta mo? Gusto kong puntahan yung kabila. Sabi nila, maganda rin doon yung lugar na doon. Patag na patag. Sabi niya, sige, ingat ka. Sabi niya, sama ka sa akin. Hindi na lang, meron kasi kaming gagawin ng nag-aalaga sa akin. Sabi ni Kalabaw. Sabi niya, ikaw? Sabi niya, tinan mo, ang laki-laki mo. Nakatali ka lang dyan. Sabi niya, hindi ka gumaya sa akin. Nakita mo, lahat na pupuntahan ko, lahat ng gusto kong gawin, na nagagawa ko. Sabi ni Kalabaw, okay lang. Ako naman, ay hindi naman ako nagugutom. Pinakakain naman ako ng nagpapastol sa akin. Pinainom naman ako sa oras. Hindi naman niya ako binibilad sa araw. Pag alam niya mainit na, tigil na kami, nandito lang ako. Okay lang sa akin ito. Sige, ikaw bahala. Di ganyan. Lakad kayo si Usa. Kinabukasan ganyan ulit. Saan ka pupunta siya? Ang ganda nung nakita ko doon. Sabi niya, kung sumama ka sa akin, nakita mo sana. Saan ka ngayon pupunta? Dito naman sa kabila. Patutunayan ko na bilog ang mundo. Joke lang yan. Kaya pupunta siya sa kabila. Sige, ingat ka. Maya-maya, nakarinig ng putok ito si Kalabaw. May bumarel. Tapos nakita niya yung kaibigan niyang si Usa, iika-ika, patakbong palapit sa kanya. Sabi niya, alam mo, kaibigan Kalabaw, sabi niya, tama ka. Mapalad ka kasi may nagbabantay sa'yo. Mamatay siya. Alam niyo ba, mapalad yung mga may nagpapastol sa kanya. Mapalad yung may nagbabantay sa kanya. Sabi na Usa, kung merong nagbabantay lang sa akin, di sana ako nabarel. Diba? Kung may nag-aalaga sana sa akin, hindi ito nangyari sa akin. So yun ang essence ng story. So tayo, si Lord ang ating pastor. He is the good shepherd, mabuting pastor. Pag sinabing mabuti, hindi niya tayo pabayaan, aalagaan tayo ng Lord. Sabi niya sa Isaiah 53 verse 6, every one of us have strayed away like a sheep. We have left God's path to follow our own. Di ba? Kagaya rin daw tayo ng itong naligaw na tupa. Lahat tayo lumihis. Hindi natin nilakaran yung lakad para sa Panginoon. Maraming tao naglalagalag sa buhay. Mga happy-go-lucky. Yung mga walang sinusunod. Ito yung mga mahihilig sa kalayawan lamang. Ito yung mga taong merong pride, merong ego, ayaw na merong namumuno sa kanila, ayaw na merong naglilid sa kanila, ayaw na merong naggagabay sa kanila. Di ba? Bagay sa kanila yung kantang, I did it my way. Gusto nila, sila lang ang tama. Di ba? Simula nung ako ay bata pa, hanggang sa ngayon, nakikita ko, lahat na lang, lagi na lamang, kapag laban sila sa gobyerno, nagrarally, sila lang ang tama. Wala na silang sinasabi, kahit sino mo po, di ba? Wala namang pinaglalaban. Ang tawag doon, kapalaluan. Ang tawag doon, pamumoso. Ang tawag doon, mga katampalasanan. Amen. Lagi na lang silang tama. Sabi diyan, walang nagli-lead. Di ba? Let the Lord lead. Hindi tayo magli-lead sa atin. Siya ang may hawak ng ating future. Hello. Kailangan nating i-admit. Kailangan natin ng guide. Kahit ang presidente ng Pilipinas, may mga advisor yan. May mga analyst yan. Mayroong mga consultant yan na kinakausap. Di ba? Kung sila merong ganon, di ba? Dapat tayo rin, mga Kristiyano, meron tayong
Lord na maglilid sa atin. Let the Lord lead. Amen? Hindi tao. He holds the future. Ang itataas natin kung ikay Kristiyano, ang Diyos, hindi ang tao. Paano natin magiging shepherd ang Diyos kung hindi natin siya pahintulutan na tayo ay Kanyang i-lead, na tayo ay Kanyang i-guide? Sabi doon sa Proverbs chapter 14 verse 12, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa tingin mo, yun ang tamang gawin. Sa tingin mo, yun ang ginagawa ng marami, kaya ako ganun din ang gagawin ko. Pero, ang dulo pala nito, kapahamakan. There is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Sa Psalms 25 verse 9, sabi diyan, sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. He guides the humble in what is right and teaches them His way. So, kailangan talaga ang tao, meron kababaang loob. Hindi niya tayo maililid kung tayo mataas, kung meron kang pride, kung meron kang ego, kung ikaw ay opinionated na tao. Kailangan maging humble tayo. Yan ang sabi ng Lord, di ba? He guides the humble in what is right and teaches them His way. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Kung gusto natin gumaling sa kabalisahan, believe God will take care of me. Maniwala tayo na ang Diyos ang mag-iingat sa atin. He holds the future. Amen. Inyo po, meron po akong video, clips na ipapanood sa inyo. Kung yung creator nito, naisip niya yung gano'n, ang ginagawa ng kanyang nilikha, paano pa kaya yung Diyos sa tao? So, panoorin po natin ito. Isa sa mga pinakamaganda na alagaan na isda ay yung mga arwana. Maganda daw po silang alagaan dahil napakaganda ng kanilang itsura. Pero may isa pa pong maganda tungkol sa mga arwana. Meron po silang aral, leksyon na tinuturo sa atin kung alam po natin kung paano yung nature, kilos at buhay nila. Ang mga arwana po, pag nanganak yung babae, panay na nakabantay yung kanyang asawa, yung lalaki. At pag nangitlog na po yung babae, hihigupin ng ama yung kanyang mga anak. Mananatili sa bibig ng ama yung kanyang mga anak for 50 days. Inilalagay ng ama na arwana ang kanyang mga anak sa kanyang bibig to protect them. 50 days, he will not open his mouth. For 50 days, he will not eat. For 50 days, he will starve himself for his children. It is a silent kind of love. At pagkatapos po ng 50 days, doon po niya bubuksan ang kanyang bibig at makikita niyo po lalabas ang kanyang mga anak. Makikita niyo po na parang naiiyak pa yung arwana. Kung gusto lang niya, habang buhay, poproteksyonan niya, aalagaan niya, kahit na mamatay siya, para lang sa kanyang mga anak. That is the love of the Father. The love of a Father is silent and yet it is always true and real. Hindi ibig sabihin tahimik, wala siyang ginagawa. That is why let us appreciate the silent sacrifices of the Father. And let us always remember that we have also God the Father silently taking care of us. Why is it Jesus could sleep in the midst of the storm? It is because of His faith in the Father. And if you have the faith of Jesus, no storm will ever triumph in your life. Wala pong perpektong ama. Pero kung walang ama, hindi mabubuo ang pamilya. Pasalamat po tayo sa Diyos. Dahil ang mga ama tahimik, pero hindi po natin alam ang mga sakripisyo na kanilang ginagawa. Kung ang ama ay nagloko, kung ang ama ay wala sa pamilya, wag po tayo mag-alala. Dahil ang ama natin sa langit, hindi tayo iniiwan. Kita po ninyo, yung pong arwana, yun po yung kanyang karakter, di ba? Pag nanganak yung kanyang asawang babae, kukunin niya yung itlog. Nilalagay niya sa bibig niya for 50 days. Sabi po doon, paliwanag.
Hindi siya kakain, gugutumin niya ang kanyang sarili, maproteksyonan niya lamang yung kanyang mga anak. And then, after 50 days, ilalabas ito. Matutuwa siya, babantayan niya ito. Ganyan ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Kung yung creator ng isdang ito, ganun ang karakter na naisip niya para sa isdang ito, how much more yung ating Diyos Ama. Amen. Na pinagmulan ng lahat ng bagay. Hindi niya ba tayo pag-iingatan? Hindi niya ba tayo mamahalin? Hindi niya ba tayo aalagaan? Hindi niya ba ipoprovide ang iyong kailangan? Hindi ka ba niya pagagalingin? Hindi niya ba tayo aarugain? Ayan ang Diyos. Kahit hindi natin siya nadidinig. Kung minsan hindi mo siya nararamdaman, pero siya nandiriyan lang sa tabi natin. Hindi niya tayo iniiwan. Hindi niya tayo pinababayaan. Lagi niya tayong ginagabayan. Amen. Yun ang ating Diyos. At siya, sabi niya, I am the good shepherd. Gusto niya maging shepherd natin siya. Gusto niya mai-lead niya tayo. Gusto niya mai-guide niya tayo. Pero tayo, meron tayong free will. Meron kang kalayaan, kapatid. Either sumunod ka o hindi. Kaya sabi niya doon sa John chapter 6, verse 44, walang makalalapit sa Ama, kundi sa pamagitan ko lamang. Ayan, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng Amang nagsugo sa akin. At tayo yun, dinala tayo ng Diyos kay Lord Jesus. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. In verse 45, sabi diyan, nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig at natututo ay lalapit sa akin. Diyan makikita natin na ang lahat ng tinawag, yung lamang nakikinig at natututo, yun lamang ang lumalapit sa Diyos. Kapatid, siya ang ating shepherd. Gusto niya na i-provide ang lahat ng kailangan natin. Gusto niya na tayo ay pag-ingatan niya. Diba? Gusto ng Diyos, kalingain ka niya. Pero meron tayong kalayaan. Kalayaang pumiling sumunod o hindi. Willing na magturo ang banal na Espiritu. Di ba sabi niya, siya ang magtuturo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Guaranteed, 100% magtuturo siya, pero hindi guaranteed matututo ka. Malibang sumunod ka lamang, doon ka matututo. Malibang makinig ka, doon ka lamang matututo. And that is the principle and procedures of our Lord. Amen. Mahal na mahal niya tayo. Nakita niyo po yung isdang yon, di ba? Sino may idea na ganyan ang maging ugali niya? Di ba ang Diyos? Kung naisip niya yun, na gawin yun doon sa isdang yon, hindi niya ba magagawa sa atin? How much more? Tayo lamang ang nanggaling sa lahat ng nilikha ng Diyos na nanggaling sa kanyang kamay. We are created in His image. Hindi niya sinabi magkaroon ng tao. Kumuha siya ng alabok, inilagay niya sa kanyang palad. Tanging tao lamang ang nanggaling sa palad ng Diyos. Hiningahan niya ito at naging kaluluwang buhay. Anong ibig sabihin yung kanyang buhay? Yung banal na Espiritu niya, ibinigay niya sa tao at tayo naging kaluluwang buhay. Tayo lamang ang nilikha niyang kalarawan niya. Mahal na mahal niya tayo. Kung yung isda, mahal na mahal niya yung kanyang anak, di lalo na tayong kalarawan niya. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, patunay na tayo ay kanyang mahalang. I-sacrifice niya yung kanyang sarili, inialay niya, namatay siya para sa atin, para lamang tayo ay mailigtas niya. Para lamang tayo maka-fellowship niya. Para lamang tayo makasama niya doon eternally sa heaven. And then one day, lahat tayo na magkakapatid, magkikita-kita tayo doon, pupurihin natin ang Diyos, sasambahin natin ang Diyos, para sasalamatan natin siya dahil sa kanyang katapatan, dahil sa siya ay nag-umiibig sa atin at nag-iingat sa atin. Amen. Sabi po dyan, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. In Psalms 23, verse 1. The Lord is my shepherd. I have everything I need. Di ba? Kaya yung kanta, wala nang hahanapin pa, ang buhay ko'y kompleto na.
Diba? Kapayapaan, kagalakan, sagot ng Diyos Ama. Wala lang hahanapin pa, ang buhay ko'y kompleto na. Oh, napakaganda ng kantang yan, di ba? O, napapakanta na kayo. Mimiya, kakanta tayo. Tutuloy ko lang muna itong message. So, what does shepherd do? Ano ba ang ginagawa ng pastor sa atin? Una, he provides. Po-provides niya yung ating shelter. Di ba nakita natin, yung mababait na mga pastol, ang ginagawa niya pag alam niyang magtatag-ulan na, yan ay kumukuha ng mga damo, nangangarit siya ng damo, tinatali niya yan, inalagay niya sa kamaligin. Everyday, pinakakain niya yung kanyang mga alaga. Yun ang mabuting pastol. Lalagyan niya yun ng tubig, lalagyan ng konting asin o konting darakyan, sasamahan niya, papakainin niya yung kanyang alaga kasi gusto niya maging malusog ito. Sapagkat kinagigiliwan niyang alagaan ito. Ganyan din po tayo. Yung mga basic necessities natin, pinoprovide ng Lord. Di ba? Sino rito nakapaligo pa ngayong araw? Sa kamay. Hindi po ako nagpapatawa, pero mapalad ka kapatid. Sapagkat meron mga tao, hindi na kayang makapaligo. Alam niyo po, may napanood po ako, isang bansa, isang lugar. Yung taong hindi na makapaligo kasi wala nga siyang bahay, walang ano, pumasok sa loob ng market. Tapos paglabas doon, tinanong siya, what you do for a living? Eh alam naman noong yung taong yon na kinikriticize lang siya kasi gawa ng racist sa mga lugar na yon. Sabi niya, ikaw, nakaligo ka na ba? Meron ka bang hinihigaan? Meron ka bang tinutulugan? Bakit mo ko tatanungin ng ganyan? Alam ko, ang motibo mo, bakit mo ko tinatanungin ganyan? Kapatid, sabi niya, mapalad ka, nakakaligo ka pa. Eh kami, gusto ko maligo, hindi ako makapaligo. So mapalad tayo mga kapatid, sapagkat merong Diyos na nag-aalaga sa atin. Amen. Kung ikaw ay nakakapag-text pa, sino rito nakakapag-text pa? Oh, nakakasakay pa ng tricycle, sino rito nakakamiryenta pa? Oh, lahat pinoprovide sa atin ng Diyos. Hindi tayo makakapagreklamo. Di ba? The Lord provides. Yung shelter. Sino rito may mga bahay na tinitirahan? Oh, lahat tayo. Sino rito merong kamang tinutulugan? Merong mga banig. Yung iba walang matulugan. Nakikita natin, natutulog sila sa lansangan. Di ba? Ganyan ang Diyos natin. He provides everything for us. And then, He protects. Diba yung mga pastol, naglalagay sila ng bakod paggabi kasi maraming predator. Oh, ganyan din tayo, pinoprotektahan tayo ng Diyos. We are secured in His hand. Diba yung kinakanta natin kanina? I'm so secured, you're here with me. I stay the same, your love remains here in my heart, so close, I believe you're holding me now in your hands. I belong. You never let me go all alone. You were beside me even when I couldn't tell. Through the years, you show me more of you, more of you. Totoo po yun. Kahit hindi natin nararamdaman, ang Diyos kasama natin. Tingnan niyo yung nakaraan niyo, paano niya tayo pinag-ingatan, eto tayo ngayon. Paano niya pinrovide yung mga pangailangan mo noon, eto ka ngayon. Paano kanya pinagpala, eto tayo ngayon. Through the years, you show me more of you. Amen. So ganyan kabuti ang Panginoon. Pinoprotektahan niya tayo. We are secured. He guides us, di ba? He lead the sheep. Nililid tayo ng Panginoon. Meron kang wisdom kapag ikaw ay isang Kristiyano. Siya ay nagkukorek. Gusto niyang i-correct yung ating mga maling karanasan sa buhay, maling desisyon sa buhay. Di ba? Noong ating naunawaan ng mga mali yung ating ginagawa, hindi na natin pinagpatuloy. Kung ikaw ay sugarol, tinigil mo yan na nakilala mo si Lord. Kung ikaw ay nambababae, tinigil natin yun, di ba? Kung ikaw ay naninigarilyo, nagiinom, o kung ano mang meron kang ginagawa, adik ka dati, nung nakakilala ka sa Panginoon, itindigil mo lang ng ito. Sapagkat kinorek tayo ng Diyos. Siya ang nag-lead sa atin. Siya ang nagpastol sa atin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pakabuti po niya.
Sabi po doon sa Isaiah 40 verse 11, at tulad ng pastol, yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig, yaong mga tupay kanyang titipunin. Sa kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatnubayan ang tupang may supling. Ang nakikita ko doon ay yung mga shepherd, di ba? Yung maliliit, kinakalong-kalong nila pag uuwi na. Ganyan ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Kahit yung pinakabunso sa atin, iingatan niya ng Panginoon. Promise niya yan eh. Una hanggang ikatatlong salinlahi kung tayo ay susunod sa Kanya, pagpapalain niya. Amen. Sabi po dito sa Philippians chapter 4, verse 19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kung sinabi niyang buhat sa kayamanang hindi mauubos, ibibigay niya yung lahat ng ating pangailangan. Ano ang ibig sabihin nito? Nakataya dito yung kanyang karakter. Nakataya dito yung kanyang word of honor. Kaya sinabi ni Lord sa John chapter 14 verse 13, at anuman hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay maluwalhati sa anak. Amen. Kapag sinabi niyang lahat ibibigay, pangailangan, buhat sa kayamanan niyang hindi maubos, nakataya dito yung karakter ng Lord. Kaya pag tayo humiling sa kanyang pangalan, ibibigay niya yon sa atin para maluwalhati ang Ama. Yun ang purpose. Amen. Kahit hindi maaring hindi tutuparin ng Diyos ang kanyang mga promises kung ang ating gagawin ay ang kanyang principle at susundin ang kanyang procedure. Kaya't sinabi niya, kung kayo susunod at tatalima sa akin, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Whatever it is, career, trabaho, business, pasasaganain niya ng Lord. Ang sabi niya, kung kayo ay susunod at tatalima sa akin, pasasaganain ko. Hindi niya sinabing ibibigay ang ating kalayawan. Hindi niya sinabing ibibigay yung ating greed, kundi ang ating pangailangan. Malaki ang kaibahan ng kalayawan sa kailangan. Ang laki sa layaw ay Jeff Brooks. Ito yung mga hindi marunong maglaba, hindi marunong magsaing, hindi marunong maghugas sa pinagkainan, hindi marunong magtiklop ng kanilang tinulugan. Hello, mga kabataan. Amen. Ito yung mga taong pag-alagala, kahit may asawa na, buhay binata pa rin. Diba? Ito yung mga laki sa layaw, Jeff Brooks. Nais ng Diyos na tayo ay maturuan upang tayo ay maging responsable sa buhay. Hindi tayo maging irresponsable. Ang Kristiyano dapat responsable. Amen. God is a God of principle. Meron siya mga pamaraan na gusto niyang sundin natin. He is a God of procedure. Sa ganitong paraan natin ito gagawin. And He is a God of promise. Ito yung mga makakamtan na natin. O meron siyang mahigit 7,000 promises that we can rely on, that we can hold on sa Diyos. Kung alam natin, kung kilala natin ang Diyos. Amen po. Kung ang lahat ng bagay, ibibigay sa atin ng Diyos, o nakakamit natin, hindi na tayo aasa pa sa Diyos. Alam niyo po ba yun? Maraming taong kilala sa lipunan. Maraming tao narating na yung rurok ng tagumpay ng success. Pero lahat sila nagsabi na hindi yun ang kaganapan ng buhay. Ang kaganapan ng buhay ay si Jesus lamang. Amen. Si Jesus ang lahat sa buhay. Kaya meron kante, si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may galak sa labi, problema'y dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus ang lahat sa buhay, kaya may galak. Tatararat. Napakabuti naman talaga ng Panginoon, mapapaawit ka talaga sa Kanya. Kung meron kang life insurance, ang coverage ito, sa vision, sa mata, okay, libre pa pa sa mata, sa dental, medical, education, pati burial, kasama po. Pero ang Diyos, meron tayong assurance. At ito ay covered ng mahigit 7,000 promises. Amen. You have to remember your past, kung paano tayong pinag-ingatan ng Panginoon. Kung marami tayong mga problema noon na nalampasan natin noon na nag-cause sa atin ng kabalisahan, at ito nga ngayon nakatayo. Why? Because God is good in the past. So you have to remember your past. Amen.
na ang Diyos, pinoprovide niya talaga tayo, pinag-iingatan niya tayo. Kung pinatubayan tayo ng Diyos noon, maaasahan nating sasamahan din tayo ng Diyos ngayon, bukas, sapagkat siya ang mabuting pastol. Amen, ng ating buhay. Now, how can I let God be my shepherd? Paano ko magiging shepherd ng Diyos? Accept Jesus as my Lord. Tanggapin natin siya bilang Lord ng ating buhay. Kung hindi pa siya Lord ng iyong buhay, I will pray. Sundan niyo po yung aking panalangin. Yung mga first-timer, kayo po na nanonood online, sabihin natin, Panginoong Yesus, binubuksan ko ang puso ko para sa iyo. Salamat po at nais mong ituwid ang buhay ko. Nais mo po akong gabayan, turuan at samahan. Salamat po, ikaw ang mabuting pastol ng buhay. Nagpapakababa ako sa iyong harapan. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, Diyos at Hari ng aking buhay. Turuan mo ako ng iyong kapamaraanan nang lalo pa kitang makilala. Buksan mo ang aking isipan sa espiritual, Panginoon. Salamat po na marami sa iyong pag-ibig. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alam niyo po, pag tinanggap natin ang Lord, kaya sabi dyan accept Jesus as my Lord. Paano ba natin magiging shepherd ang Diyos? Alam mo, sa Psalms 23 verse 1, ang sabi niya dyan, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pero in English, sabi niya, the Lord is my shepherd. Hindi mo pwedeng maging shepherd ang Diyos hanggat hindi mo siya ginagawang Lord ng iyong buhay. Amen. Ulitin ko uli. Hindi siya pwedeng maging shepherd ng buhay natin unless gagawin muna natin siyang Lord ng ating buhay. Kaya sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ako makukulang kapag siya ang aking Lord. Amen. We have to surrender to His Lordship. Ibig sabihin, He is full control of your life. Tatlong bagay dapat natin gawin para siya ay maging Lord natin. Una, you must know Jesus. Pangalawa, you have to listen to Jesus. Pangatlo, you have to follow Jesus. Di ba sabi doon sa John chapter 10, verse 14 and verse 27, Jesus said, I am the good shepherd. My sheep know me. They listen to my voice and they follow me. Di ba? Yung kalabaw, kilala niya yung kanyang amo, nakikinig siya sa kanyang amo, sumusunod sa kanyang amo. Ano nangyayari? He provides. Siya is secured. Amen. Ganyan din tayo. Paano natin magiging Lord ang shepherd? We have to know Jesus. Alam niyo ba, marami ang pagkakakilala tungkol kay Jesus. Sa iba, si Jesus ay tao lamang. Kapag tao lamang po si Jesus, kailangan niya rin ng tagapagligtas. Amen. Kapag tao lang si Jesus, kailangan niya pa rin ng Diyos sa kanyang buhay. Kasabi doon sa Hebrews chapter 10 verse 5, kaya pagpasok niya sa libutan, pag pumasok ka sa libutan, meron kang pinanggalingan. Di ba? Pagpasok niya, sinabi niya, handog at hain, hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin inihanda mo. So, si Lord, galing siya doon sa Ama. Pagpasok niya rito sa lubutan, may inihandang katawan para sa Kanya. So, hindi siya tao lamang. You must know Jesus. He is the Lord. He is the God. Amen. Makapangyarihan ng Diyos. Jesus is more than a name. Yun po yung ating series. And then you must listen to Jesus. Kailangan makinig tayo kay Jesus. Alam niyo po yung father and son, yung combination niyan. Kapag ikaw merong anak at nawala yan sa mall, tinig pa lang yan, alam mo na kasi anak mo yan. Di ba? Alam niyo, nung maliit si Sikina, siguro 4 to 5 years old that time, pumasok kami sa isang bilihan ng mga ilaw. Siya nandoon sa tindahan ng chocolate yata yun, o yung cotton candy. Pagtingin niya, nawala na kami, nag-iiyak siya doon. Dahil, siyempre, pag anak ng Diyos, pag-iingatan ng Panginoon. Di ba? So, yan ay smart. Meron akong smart number. Binigay niya doon sa babae. Tinext kami, may nawawala daw bata, naiyak na doon sa tabi. Paglabas namin, nandoon lang siya. So, ganyan din tayo. Ang tinig natin, alam ng Diyos. Amen. You must listen to Jesus. And then you have to follow Jesus. Then who is
in control of your life? Sino ba ang nagko-control ng ating buhay? Playing God is the root of all worries. Halimbawa, gripo, sira yung gripo. Ano gagawin mo? Di patay mo lang yung valve, then yung control. Pero pag nasira na yung tap, ano mangyayari dyan? Di tatalsiklat at tubig. Ano gagawin mo? Tatakpan mo ng kamay mo? Diba? Pag tinakpan mo yun, mapapagod ka, bibitaw ka, kakalasuli. O ganun din tayo. Kailangan na in control lagi si Lord. Amen. Pero yung mga barko, yung mga seaman dito, kumukuha yan ng mga fixing point. Kukuha doon sa building, sa bundok na yun, kukuha dito. Pagkatapos malalaman nila yung distance nila, alam nila kung kailan sila makakarating doon, kung anong oras. Depende sa bilis nila. Nilalagay ngayon sa cruise control. Diba? Kung saan direksyon nilagay niya, tuloy-tuloy lang yung barko doon, kahit wala nagbabantay. Ngayon, pag yan pipilitin mong pihitin, susunod naman niya, pero maglalabang kayo ng timon, tsaka noong cruise control ng barko. Ano mangyayari sa'yo? Mapapagod ka, bibitaw ka, babalik ko yan sa direksyon niya. O, ganun din tayo. Kapag hindi mo control, huwag mong kontrolin. So, who is in control? Ang Diyos o tayo? Who is in control of your life? Sino ba ang pinagmulan ng buhay? Di ba ang Diyos? Dapat siya ang control sa ating buhay. Playing God is the root of worry. Kapag naglalaro tayo, di ba? Alam niyo ba ang typical human response kapag dumadanas ng krisis sa buhay ang isang tao? Humahanap ito ng masisisi. Di ba? Ang nagsimula ito doon kay Ebe. Tinanong sila ng Diyos. Sabi niya, Eba, bakit mo, sabi kasi ni Adan, yung babae kasi, yung babae binigay mo sa akin, tinuro niya, kaya ako nagkasala. Tinanong si Eba, kasi po yung ahas, nagtuturuan sila, nagsisisiyan sila, pagdating sa ahas, wala na maituturo yung ahas, di ba? So noon pa, yung blaming, yung pointing fingers sa iba, yun ang ginagawa kapag dumadaan sa problema ang isang tao. Kesa i-admit niya yung kanyang mistake, kesa aminin niya na kulang talaga siya. Amen. Kung ganito ang ating gagawin, at sisisihin natin ang iba, hindi rin ito mareresolbahan ang problema. Kalimitan, ang ating mga kasawiang palad, bunga ng ating maling desisyon na ginawa o kapabayaan sa buhay. Amen. Gusto ng Diyos, malaman natin, na dito sa mundo, merong kapigatian. Lagi sinesere sa atin ni Pastor June. Di ba? Merong kapigatian at inaasahan niya na ang source ng ating hope ay si Jesus lamang at wala nang iba. Alam po, bihira nating isipin ang direksyon na tinatahak ng buhay kapag sa tingin natin ay maganda ang takbo nito. Di ba? Kapag wala kang problema, hindi mo na iniisip yung direksyon mo eh. Hindi mo na minsan iniisip ang iyong goal at minsan pati ang Diyos. Ikaw na ang nagmamaneho ng iyong buhay, then all of a sudden, something happened. Alam niyo po ang kahalagahan ng pressure. Yan, kaya mga kapatid. Yung pressure ng problema, krisis ng buhay, pinipilit itong isipin mo yung mga bagay na hindi mo naman normally ginagawa on your own. Kapag mayroong problema ang tao, kung sino-sino na ang tinatawagan ito. And the last hope na sinasabi ng mga doktor, ipagpasa Diyos na natin kapag hindi na nila kaya. Hello! Dapat tayo lagi una ang Diyos. Amen. Yun yung kahalagahan ng pressure. Kaya merong pressure, kaya merong kabalisahan, iisipin ito. Pipilitin kang isipin ito, merong solusyon. Ang Diyos ang nagbibigay noon. Ang hinahanap lamang natin, yung hinaharap lang natin, yung inaakala nating yun lang ang problema. And we are living on denial. At kinalilimutan natin yung mga bagay na nangangailangan talaga ng pagbabago at bigla na lang ikaw mabubulaga. Charan! Boom! Eto na, malaking problema. Kagaya din yan ng alta presyon. Pag wala kang maintenance, kain ka ng kain ng mga pinagbabawal, sabi, ay may gamot naman. Di ba? Kain ka na. Isang araw, aatakihin ka niyan. Maring fatal o ano lang, mild lamang, pero kung fatal, abay paalam. Diba? Anong problema sa iyong buhay na nagkukunwa ka na hindi ito problema? Ang maliit na bagay, kapag pinabayaan, ay anong mangyayari? Lumalaki. Kapag meron kang sakit,
at hindi naman nakapipinsala sa atin. Di ba, hindi ka pumupunta sa doktor? Tama, hindi? Tama. O, marami sakit, walang sintomas. Di ba? Wala ka nararamdaman, mabibigla ka na lamang, stage 4 na. Di ba, maraming ganon? Nakarinig na ba kayo ng ganon? O, kapag ikaw ay mayroong lagnat, at hindi maganda ang pakiramdam mo, ang lagnat, sintomas lang na ikaw ay mayroong problema sa loob. Ito ay nagsasabi na meron kang infection sa loob na nangangailangan ng atensyon. Kung gusto nating mapanuto ang ating buhay, kailangan natin ang pastol. Kailangan natin na mag-guide sa buhay natin. Kailangan natin na mag-lead sa ating buhay. Si Jesus ang dapat nating gawing tsuper ng ating buhay. Di ba? Si Jesus ang tsuper ng buhay. Dito ka sumakay, gasolina'y panghabang buhay. Siya ang tsuper ng buhay. Ano, mapakanta na naman ako. Lagi na. Dapat siguro sa akin, worship leader na lang. Alam niyo po, kailangan nating kilalanin siya. Kailangan nating makinig sa Kanya para hindi tayo mabulaga sa problema. Amen. Kailangan pag ukulan natin ang pansin yung talagang bagay o yung puntiryahin natin yung talagang nagpapahirap sa atin. Huwag tayong living on denial. Alam mo may pride ka, puntiryahin mo yung pride. Alam mo siloso ka, puntiryahin mo yung jealousy na yan. Di ba? Hello. Kailangan simulan mong sumunod sa Kanya. Kung hindi, papahamak tayo. Pang-apat. Oh, yay, matatapos na si Pastor. Start praying about everything. Kung meron kang time na mag-worry, dapat meron ka ring time na mag-pray. Mababago ng prayer ang lahat. Worry cannot change everything. Prayer does. Di ba? Sabi dito sa Philippians chapter 4, 6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamagitan ng panalangin may pasalamat. And verse 7, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kailangan natin ng communication sa Diyos. Mahalaga ang communication. Tingnan po, mas na ninyong alaga ninyong aso. Kahit yan, pinakakain nyo at pinaiinom sa oras. Merong time, kahul yan ng kahul. Lalabas ka ngayon. Pagtingin mo, wala naman tao. Papasok ka. Ganyan na naman, kahul siya ng kahul. Pagkatapos, parang inaabot, merong inaabot. Inaabot siya yung lagayan niya ng pagkain. Subukan nyo lagyan niya ng tubig. Tatahimik yan. Tingnan po, kung yung aso nakikipag-communicate sa kanyang amo, diba? Pinakakain naman sa oras, in time. May pagkain, may inumin. Pero sobrang init talaga ngayon, nangangailangan niya ng tubig. Kapag gusto ng aso ng tubig, tumatawag yan sa kanyang amo. Hindi yan titigil ng katatawag. Start praying, sabi, about everything. Di ba? Kung yung aso merong communication sa kanyang amo, dapat tayong tao rin. Ganun din po. Kailangan nating tumawag sa Diyos. Kapag sinabi sa atin ng Lord na huwag tayong makakamba at alisin natin ito, lagi siyang merong inihahanda. Isang bagay. Papalitan niya ito ng mga positibong pananaw upang ang mga negatibo na nagpapahirap sa akin ng mga bagay na negatibo, aalisin niya yan para tayo po malunasan. Kapag tayo ay huminto sa pag-worry, isipin natin kung gaano karaming oras yung nalilibre natin. Di ba? Ito ay lilikha ng kagaangan ng buhay, magiging masaya ka. Magkakaroon ka ng malaking espasyo para magawa mo yung mga nararapat nating gawin upang hindi tayo ma-stress. Di ba? Mag-pray tayo during time na ikaw ay na-stress. Kapag, kung yung mga nagsasabing wala siyang time mag-pray instead na mag-worry, they will have less and less to worry about. Sabi doon sa Philippians chapter 4 verse 6 sa NIV, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Ang sabi diyan, in everything. Ang iniisip kasi natin,
interesado lang ang Diyos sa panalangin ba'y kinalaman sa religious matter. Wrong. God is interested in every details of your life, in everything in your life. Interesado ang Diyos. Malaki man yan, maliit, concern pa rin ang Diyos. Yung word na petition is a specific detailed request. Sabi po dyan. Sabihin natin exactly kung ano ang gusto natin, kung ano ang kailangan natin. Sapagkat maraming panalangin, hindi malinaw, hindi tukoy, too general. Halimbawa sabihin natin, God, bless my life. Lord, bless mo po ang buhay ko. Eto, pinadala ka ngayon ng problema. Panginoon, sabi ko po, bless niyo po ang buhay ko. Sometimes, blessing, sometimes is a problem. Bibigyan ka niya ng pressure para ikaw lumapit ka, tumawag sa kanya. So, huwag tayo mag-pray ng in general but be specific. Sabihin natin, Lord, ako po ay under stress. Lord, ako po ay tensyonado. Lord, ako po ay kinakabahan. Ako po ay nag-aalala. Be specific when you pray. Tell God every detail of your needs. 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Diyos, pagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukup sa inyo. Sa ibang salin sa English, unload all your worries on Him since He is looking after you. Sa New King James Version, sabi dyan, casting all your cares upon Him for He cares for you. Siya ang nag-iingat sa atin. Dalhin natin ang ating problema sa Diyos. I-unload natin sa Kanya ang lahat instead na tayo po ay mag-worry. Ang prayer, parang safety valve po yan. Na kapag nirelease natin yung pressure, ma-depressurize tayo, gagaan ang buhay natin. Tingnan niyo po yung mga example, yung pressure cooker, yung mga water tank, yung mga cylinder. Kapag yan na overpressure, ano nangyayari? Sumasabog. Di ba? Ganyan din tayo. Kapag marami na tayong pressure, hindi natin pinakakawalan, hindi natin sinasabi sa Lord, ano mangyayari sa atin? Sasabog tayo. Manghihina ka hanggang sa mawala ka na sa gawain ng Diyos. Ang sabi ni Pastor, anumang bagay na ating ibinibigay sa Diyos sa panalangin, umaasa tayo na gagawin yun ng Diyos. Yung mga hindi natin sinasabi sa Diyos sa panalangin, ibig sabihin, kaya mong gawin yon. Amen. He is a God of detail. Siya ang lumikha ng mga bagay at pagkakaiba-iba nito. Kaya ibigay natin sa Kanya ang lahat. Amen. Maraming klase ng tunog ng sounds, hindi lang do, re, mi. Kaya yung mga sintonado, tunog pa rin yan. Amen. He's a God of details. So lahat ng pangailangan natin, alam ng Diyos. Kahit sa tingin ng iba, napakaliit naman yan. Wrong. Pag sinabi mo sa Lord, concern pa rin ang Lord para dyan. Amen. Pag sinabi mo, Lord, pauwi mo na po yung tatay ko, ganyan mag-pray mga bata eh. Di ba? Kung titignan mo, para namang baliwala yung kanyang prayer. Pero sa kanyang prayer, yung concern ng Lord, papauwi niya yung kanyang tatay. Hello. He is a God of details. There is no problem that is too big for God's power. Walang malaking problema sa kapangyarihan ng Diyos or too small for God's concern. Sabi diyan sa James chapter 4 verse 2c, you have not because you ask not. Kaya wala tayo dahil hindi tayo humihingi sa Diyos. Ang ating shepherd lamang ang pwedeng makapagbigay sa atin ng labis-labis. Siya lamang yung may unlimited resources. Hindi kagaya ng iba, sinasabi nila, unlimited call pero merong expiration. 3 days, 7 days, 30 days lamang. Pero ang Lord, di ba? Unlimited, vast supply. Walang tigil kapag tayo ay humingi sa Kanya. Ano ang ibig sabihin that there's nothing that I need that God cannot provide? It means that as a child of God, as a follower of Christ, I should never and you should never have a scarcity mentality. Lagi ko pong sinasariyan. Ano po ba yung scarcity mentality? Scarcity mentality is focusing on something you do not have. Yan yung po yung scarcity mentality. All you think about is the unmet need. Yung mga wala tayo, marami tayong bagay na dapat ipagpasalamat sa Lord. Yung ikaw lang ay nakakahinga ng walang bara yung ilong mo na sipon, pasalamat tayo sa Lord eh. Yung ikaw ay
nakakakita pa. Hindi malabo mata, pasalamat tayo kay Lord. Kaya marami yung nagpapanik. Di ba? Nagwo-worry, nababalik sa baka ako ikulangin. Question. Is God is enough to supply all our needs? He is enough? Sino nagsasabing yes? Taas po ang kamay. He is enough to supply all our needs? Ako po hindi. He is more than enough to supply all our needs. Higit pa sa iyong inaasahan ang kayang gawin, ibigay ng Diyos. Sa Matthew 7, verse 11, sabi niya sa Tagalog, kung kayo na masama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kung humihingi ng pagkain ng anak mo, bibigyan mo ba ng goma? O yan, nguyain mo. Diba? Hindi. Walang magulang na hindi kayang tiisin ng gutom, wag lamang makita niya yung kanyang anak nagugutom. Kakainin niya na, ibibigay niya pa yun sa anak kasi ayaw niyang makitang nagugutom yung kanyang anak. Kung tayo na tao, ganun ang ginagawa, how much more ang Lord? Amen. Kung tayo na hindi perpekto ay gagawin, yung mga bagay na yon, lalo na ang Diyos na umibig sa atin, inaantay niya lamang na tumawag tayo sa Kanya. Amen. Kung meron kang pangangailangan sa buhay at hindi mo nakakamtan, hindi yun pagkakamali ng Diyos. Hindi ikaw ang mag-iintay sa Kanya. Siya ang nag-aantay sa iyo. Di ba? In James chapter 4, verse 2, see? Hindi ninyo nakakamtan ang inyong minimithi sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. Ask God. O, alam mo naman yung hinihingi mo Kung yan makakabubuti, makakasama sa iyo Di ba? Tatlo lang naman pwede mag-isagot ang Lord. Yes, no, wait. Ang problem, hindi sa ayaw ng Diyos na ibigay yung mga kailangan natin, kundi hindi tayo humihingi sa Kanya. That is the problem. Mahigit 20 times na binanggit sa salita ng Lord sa New Testament na ask God and you will have. Di ba? Matthew 7:7, and it shall be given. Sabi niya, humingi kayo at kayo ibibigyan. Humanap kayo at makasusumpong kayo. Kumatok kayo at ang pinto ay pagbubuksan para sa inyo. Ang mag-antay ang isa sa pinakamahirap gawin. Sapagkat gusto natin, tayo merong ginagawa. We feel better kapag tayo ay may ginagawa to address our need. Tama, hindi? Diba? Kasi ayaw natin lumabas na parang wala tayong ginagawa. But waiting forces us to rely on God's power upang wag tayong manangan sa ating sariling lakas. Yung paghihintay, yan ang nagpupush sa atin to rely on God's power. Amen. Sa Isaiah chapter 40 verse 31, sabi diyan, ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila ay pahilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila ay tatakbo at hindi mapapagod. Sila ay lalakad at hindi manghihina. No matter how great is the attack of the enemy against you, ano man yung pinagdadaanan natin, Jesus, who is in you, will always be greater. Amen. Remember, the greater the attack on you, the greater Christ in you. Ano bang pressure, problem na meron ka, mas greater si Jesus dyan. Mas mahayag ang Diyos dyan. But you have to rely on His presence. You have to rely on His provision. Manangan tayo sa mga provision niya, sa ibibigay niya, and His power. Siya'y makapangyarihang Diyos. Hindi siya nagbabago noon, ngayon, at bukas, at siya'y mananatiling mabuti sapagkat siya ang ating Diyos na buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Lagi po nating tatandaan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ang Diyos, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Ang Kristiyano, sabihin natin, ang Diyos, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Salamat tayo sa Panginoon. Father, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong salita.
Kilala niyo po ang bawat isa po, Lord, na nandirito ngayon, Panginoon. Marami kaming kinakaharap sa buhay at alam ko Ikaw ang kasagutan, Panginoon. Marami kaming kahilingan, Panginoon, at Ikaw ang bibigay nito. Nagtitiwala po kami, Panginoon. Ikaw ang Diyos na naghayag, Panginoon, ng iyong salita. Salamat sa kagalakan, sa puso ng bawat isa. Lord, dalangin ko po ang kalakasan tanggapin ng mga kapatid. And now, may the Lord God bless you and keep you. And may His face shine to each and every one of you and be gracious to you. And may His countenance shine on you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name, lahat magsabi ng Amen!